Nagpaalam ka ba sa may-ari ng bahay? Tanong ko sa malumanay ngunit matigas na tinig nang makita ko ang aking manugang na nakatayo sa pintuan, napapalibutan ng mga maleta. Tiningnan niya ako na para bang nagsalita ako ng isang kabalbalan. Nakasuot siya ng salamin na may madilim na lente, perpektong ayos ang buhok, at isang beige na damit na tiyak na mas mahal pa kaysa sa kabuuang halaga ng aming aircon. Ang anak kong si Ramon, o Monmon, ay nasa likod niya, may bitbit ding maleta. Ngumiti siya sa akin at nagsabi, "Mama, hindi na niya kailangan ng permiso sa sarili niyang bahay." Sandali akong natigilan. Akala ko nagbibiro siya, ngunit nakita ko ang kanyang mga mata, walang bakas ng pagpapatawa, nanlamig ang buong katawan ko. Napasandal ako sa hamba ng pinto upang hindi matumba. Sarili niyang bahay, tanong ko sa tinig na halos pabulong na. Oo, sabi ni Vero, nag-cross ng braso, ipinaliwanag na sa akin ni Ramon ang lahat. Nakapangalan sa amin ang unit na ito. Doon ko naramdaman ang pag-ugong sa aking tainga. Tiningnan ko ang paligid, ang kurtina ko, ang mga kuwadro ko, ang amoy ko, lahat ay pareho, ngunit may isang bagay na hindi nakikita ang nagbago. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto kong mag-imbita sa iyo ng isang napaka-espesyal, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng iyong like. Nakakatulong ito sa akin upang makita na sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kwento. At mag-comment sa ibaba kung mula sa ang lungsod mo kami pinapanood. Ngayon, magpatuloy tayo. Dahan-dahan akong tumabi, pinapasok sila, pumasok si Vero na tila nag-iinspeksyon ng isang bagong biniling hotel, magre-redecorate tayo. Aniya, ang lumang alpombra na ito, kailangang itapon, at ang mga kurtinang iyan ay, naubos na ang panahon nila. Sige, sagot ko sa isang ngiti na napakalamlam, hindi ko na alam kung ito ba ay panunuya o pagpaparaya, iniiwasan ako ni Ramon. Alam niya na mali ang ginagawa niya, ngunit mas matindi ang kanyang kaduduwagan kaysa sa kanyang konsensiya. Mama, huwag kang ganyan, sabi niya habang inilalapag ang huling maleta sa tabi ng sofa. Pagpapalit lang ito ng pangalan. Walang magbabago sa atin, walang magbabago. Ilang beses ko na bang narinig ang linyang iyan bago tuluyang nagbago ang lahat. Dahan-dahan akong umupo habang pinag-uusapan nila ang mga muebles, pintura, at pera. Pinagmasdan ko sila na parang nanonood ng isang pelikula na hindi ko akin. Naglakad si Vero sa paligid ng unit na may kumpiyansa ng isang emperatrice. Ang anak ko ay sumusunod sa kanya ng sunod-sunuran, bit-bit ang kanyang bag. Sa sandaling iyon, may naunawaan ako. Ang bahay na ito, ang aking kanlungan, ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking anak at inilibing ang aking mga alaala, ay napuno na ng mga estranghero. Ngunit ang hindi nila alam ay may lihim din akong itinatago. Pagsapit ng gabi, habang natutulog sila sa master's bedroom ang silid na minsan naming pinagsaluhan ni Luis, umupo ako sa sala na may tasa ng kape. Ang lungsod ay nagliliwanag sa labas, walang pakialam sa aking kalungkutan. Naalala ko ang huling pag-uusap namin ni Luis, ang aking yumaong asawa. Antolina, sabi niya sa akin bago siya mamatay, huwag mong hayaang sinuman ang umagaw sa ating binuo, kahit ang anak natin, sakaling makalimutan niya kung sino ka. Hindi ko lubusang naunawaan ang kanyang mga salita noon. Akala ko ay tungkol lang ito sa pagdadalamhati, ngunit ngayon, naunawaan ko na ang tinutukoy niya ay ito ang mismong sandaling ito. Kinabukasan, bumaba si Vero na may tono na nagkukunwaring mabait. Lola Antolina, maari mo bang sabihan si Manong Guard na bukas dadating ang truck ng bagong muebles? Bagong muebles? Tanong ko. Oo, siyempre, ang amin. Maaari mo namang kunin ang mga luma kung gusto mo, magagamit mo iyon sa bago mong titirhan. Bago kong titirhan, ulit ko, oo. Ayaw pa sanang sabihin ni Ramon, pero, huminto siya. Tinitingnan ng anak ko na lumitaw sa pintuan na may nagkasalang mukha. Ibebenta namin ang kabilang unit, maari kang lumipat doon. Mas magiging komportable iyon. Yumuko si Ramon. Mama, ito ang pinakamahusay. Bayad na ang renta mo, hindi ka na kailangang mag-alala pa. At kayo, kami ang mananatili rito. Ngumiti si Vero ng may kayabangan. Palaki na ang pamilya, alam mo na, kailangan namin ng espasyo. Hindi ako sumagot, tinitigan ko lang sila, iniiwasan ni Ramon ang aking mga mata. Inayos ni Vero ang kanyang mga pulseras at umakyat sa hagdanan. Pagkatapos, nang hindi nila nakikita, ngumiti ako isang mabagal, halos hindi napapansing ngiti. Akala nila ay naisukol na nila ako, ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Hindi ko kailanman inalis ang aking pangalan sa mga papeles, at ang matutuklasan nila ay magbabalik sa akin hindi lamang ng bahay, kundi pati na rin ng aking kapangyarihan. Nang hapong iyon, naglakad-lakad ako. Pumunta ako sa parke kung saan kami madalas maglakad ni Luis. Umupo ako sa dati kong bangko. Nakapatong ang mga kamay sa kandungan. Ang hangin ay amoy sampaguita.
Ang mga bahay ay hindi na mamana, inaalagaan, minsan niyang sinabi sa akin. At sa pag-alala niyan, nagdesisyon ako na hindi na panahon upang mag-alaga, kundi upang bawiin. Bumalik ako sa bahay ng mabagal ngunit matatag ang hakbang. Sa elevator, tumingin ako sa salamin, isang babaeng 70 taong gulang ang sumalubong sa aking tingin. Nakapusod ang puting buhok, markado ang mga kunot, ngunit ang mga matang iyon ay pareho pa rin noong 20 taong gulang akong mga mata na marunong maghintay. Nasa kusina si Vero, naghahalungkat sa aking mga drawer. "Ah, nakabalik ka na," sabi niya nang hindi tumitingin. "Hinahanap ko ang mga dokumento ng unit." "At bakit mo hinahanap?" tanong ko, nakasandal sa hamba ng pinto. Dahil hiniling sa akin ni Ramon na ilagay ang mga iyon sa kamay, may pipirmahan tayong mga papeles bukas. Dahan-dahan akong lumapit. "Mga papeles?" "Oo, huwag kang mag-alala, pumirma ka lang kung saan ko ituro." Kinuha ko ang mga papeles mula sa kanyang kamay at tiningnan ang mga iyon, mga huwad na kopya. Isang lagda ko na hindi mahusay na ginaya, isang gawa-gawang title. "Mukhang abala ka," sabi ko nang may kapayapaan na ikinabigla niya. "Ano?" tanong niya, nagkukunwaring walang malay. "Wala, iniisip ko lang na ang isang babaeng magaling magsinungaling ay sana mas nagtagumpay sa teatro." Tumiim ang kanyang mukha. "Hindi ko maintindihan ang tinutukoy mo." "Maiintindihan mo rin, anak, malapit na." Nang gabing iyon, kaunti lang ang tulog ko. Narinig ko si Ramon na mahinang nakikipag-usap sa telepono sa pasilyo. "Oo, bukas na natin pipirmahan ang lahat. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala." Walang hinala si Mama. Tinakpan ko ang aking bibig upang hindi matawa. Napakakaunti niyang kilala ang kanyang ina. Nang magsimulang magkulay ginto ang mga pader sa pagsikat ng araw, naghanda ako ng kape at umupo sa tabi ng bintana. Ang ginintoang ilaw ay bumaba sa aking mga kamay at sa mga kamay na iyon ay ang telepono. Dinayal ko ang numero ng aking abogado. Attorney Ramos. Si Antolina Herrera ito. "Antolina, nakakatuwa, ayos ba ang lahat?" "Depende sa kung ano ang ibig sabihin ng ayos. Kailangan kong i-activate ang dokumento na ipinatago ko sa iyo noon pang mga taon." Nagkaroon ng katahimikan. "Sigurado ka ba? Mas sigurado kaysa kailanman." Kinabukasan, nang umupo si Vero at Ramon sa harap ko, dala ang kanilang mga huwad na papeles at mapagkunwaring ngiti, naramdaman ko ang isang kapayapaan na makukuha lamang kung nasobrahan na sa paghihirap. Inihain ko ang kape. "Ayan na Mama," sabi ni Ramon. "Handa na ang lahat. Kailangan lang namin ang lagda mo." Kinuha ko ang ballpen, nagkunwaring nagbasa, at lumagda. Nakahinga sila ng maluwag. "Perpekto," sabi ni Vero. "Sa isang linggo, opisyal na tayong lilipat." Dahan-dahan akong tumayo at sinamahan sila sa pintuan. "At ang susi ko?" tanong ko. "Hindi mo na kailangan iyan, Mama," sagot ni Ramon. "Sa amin na ang bahay na ito." Ngumiti ako ng walang inik. "Tama ka, anak. Hindi ko na kailangan." Nang umalis sila, nagdial ako ng isa pang numero. "Attorney Ramos," pumirma na sila. "Perpekto," sagot niya. "Kung gayon, itutuloy na natin ang pagbabago." Ipinatong ko ang ulo ko sa pader at ipinikit ang aking mga mata. Tama si Luis. Ang hustisya ay natatagalan, ngunit dumarating. At bagamat hindi pa nila alam, sa loob ng 10 minuto, nasa labas na sila, nagmamakaawa na papasukin ko sila. Hindi ako laging isang babaeng walang tiwala. Nagkaroon ng panahon na sapat na ang isang salita upang ako ay maniwala, isang yakap upang makaramdam ng kaligtasan. Natapos ang panahong iyon sa araw na inilibing ko ang aking asawa. Mula noon, natutunan ko na ang mga pangako, tulad ng mga bulaklak sa isang burol, ay maganda lamang habang tumatagal. Nagkakilala kami ni Luis sa isang palengke halos 50 taon na ang nakalipas. Nagbebenta siya ng mga materyales sa konstruksyon at nagtatrabaho ako bilang mananahi sa isang tindahan sa downtown. Matangkad siya, may mahinahong boses at matatag na tingin. Hindi siya kailanman naging isang lalaki ng magagandang salita, ngunit mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga. Tinutupad niya ang kanyang sinasabi. Sa mga unang taon ng pag-aasawa, nakaranas kami ng gutom, mga utang, at nawalan pa nga kami ng tirahan, ngunit magkasama naming binuo ang lahat. Naalala ko nang binili namin ang unit na ito, mga pader na walang pintura, luma at bitak na sahig, isang banyo na tumutulo na tila umiiyak. Ngumiti si Luis at sinabi, "Tingnan mo, Antolina, balang araw, ito ang magiging kaharian natin," at naging ganoon nga. Sa loob ng mga dekada, bawat brick sa mga pader na ito ay nagtago ng isang bahagi ng aming kasaysayan. Ang mga tawa ni Ramon noong bata, ang mga Pasko na may tugtog, ang mga walang kuwentang pagtatalo, at ang mga katahimikan ng pagkakasundo.
Namatay si Luis 9 na taon na ang nakalipas. Isang heart attack ang nagpatulog sa kanya sa sofa, nakapatong ang pahayagan sa kanyang dibdib at nakabukas ang telebisyon. Nang gabing iyon, gumuho ang aking mundo. Sa loob ng ilang buwan, hindi ako makapasok sa sala na ito. Nakakulong ako sa silid tulugan, nakasarado ang mga bintana, kinakausap ang kanyang retrato. Si Ramon ang aking aliw. Pumupunta siya araw-araw, nagdadala ng pagkain, kinakausap ako tungkol sa kanyang trabaho at kay Vero. Pinapakinggan ko siya at nararamdaman ko na kahit papaano, may natitira pa sa akin na isang bahagi ni Luis sa pamamagitan niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagsimulang magbago. Si Ramon ay naging padalos-dalos, hindi na niya pinag-uusapan ang mga alaala, kundi ang mga papeles, pirma, at ari-arian. Humihingi siya ng mga dokumento na may dahilan na tutulungan niya ako sa mga bayarin. At isang araw, habang nakasuot pa ako ng damit luksa, nagdala siya ng isang sobre. Mama, kailangan ng bangko ang lagda mo upang i-update ang ilang datos, walang mahalaga, transaksyon lang. Nagtiwala ako, pumirma ako. Nang hapong iyon, naramdaman ko na pinagmamasdan ako ni Luis mula sa kanyang retrato, seryoso, na para bang nagbabala sa akin. Makalipas ang ilang linggo, aksidenteng natuklasan ko na ang mga papel na iyon ay hindi pala para sa bangko. Isang kapitbahay na nagtatrabaho sa isang notary ang nagsabi sa akin na nagpakita si Ramon ng isang kopya ng aking pirma upang simulan ang isang proseso ng paglilipat ng pag-aari. Sa simula, ayaw kong maniwala, akala ko may pagkakamali na ang anak ko ay hindi niya magagawa sa akin iyon, ngunit ang katotohanan ay malupit. Nang tingnan ko ito ng diretsyo, ginawa niya. Umiyak ako ng tahimik sa loob ng ilang araw, hindi dahil natatakot akong mawala ang bahay, kundi dahil naunawaan ko na may nawala sa akin na mas masahol pa ang tiwala. Gayunpaman, hindi ako gumuho. Nang linggong iyon din, pumunta ako sa opisina ng aking abogado, si Attorney Ramos, kaibigan ni Luis mula pa noong kanilang kabataan. Dinala ko sa kanya ang lahat ng mayroon ako ang mga kopya, ang mga resibo, ang mga dokumento. Sinuri niya ang mga iyon ng may kapayapaan at sinabi sa akin, Antolina, ang asawa mo ay mas maingat kaysa sa iniisip mo, may isang bagay na hindi alam ng anak mo. Ipinakita niya sa akin ang isang dokumento na nakalimutan ko ang orihinal na testamento ni Luis na may isang probisyon na idinagdag niya mismo noong mga taon bago. Isang madilaw na papel na may matatag niyang sulat kamay. Sinasabi, kung sakaling ang aking asawa ay puwersahin, manipulahin, o linlangin upang pumirma sa pagbibigay ng anuman sa aming mga ari-arian, ang gawaing iyon ay automatikong magiging annulled. Anumang paglilipat na tangkaing gawin ng walang tunay niyang pahintulot ay invalid. At kung may pag-aalinlangan, dapat munang pakinggan ng hukom ang tinig ng aking asawa. Binasa ko ang mga linyang iyon ng paulit-ulit. Bawat salita ay isang haplos, isang pangakong tinupad mula sa libingan. Nakita ni Luis maging ang pagtataksil, at sa gawaing iyon, ibinalik niya sa akin ang isang bagay na akala ko ay nawala na ang kontrol. Nanatili akong tahimik. Wala akong sinabi kay Ramon. Nagpatuloy ako sa pagpirma ng mga papeles, pinapakinggan ang kanilang mga kasinungalingan, at nagkukunwaring hindi napapansin ang tingin ng tagumpay ni Vero. Akala nila na nanalo sila, ngunit ang totoo, pinapakita lang nila sa akin kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Minsan akong tinuruan ni Luis na ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang tunay na kulay kapag akala nila ay hindi ka nakatingin, at iyon ang ginawa ko tumitig. Pinagmasdan ko si Vero na buksan ang aking mga drawer, suriin ang aking mga sulat, makipag-usap sa mga notary sa telepono. Narinig ko kung paano niya sinabi sa aking anak, kapag umalis na ang mama mo, magiging atin na ang lugar na ito. At sumagot si Ramon, huwag kang magsalita ng ganyan, buhay pa siya. Kung gayon, magmadali ka, sagot niya habang tumatawa, ayaw kong mabuhay ng buong buhay na may matanda sa itaas. Bawat salita ay sumasakit, ngunit nagbigay din ito sa akin ng lakas. Kung minsan, ang sakit ay nagsisilbing pampatigas ng kaluluwa, tulad ng apoy sa bakal. Makalipas ang isang buwan, nagdesisyon akong ihanda ang sarili kong galaw. Bumalik ako sa opisina ni Attorney Ramos at lumagda sa isang bagong dokumento, isang update ng testamento ni Luis. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay nasa ilalim ng aking ganap na kontrol, at nagdagdag pa ako ng isang bagay, isang secret clause na isinulat ko sa aking sariling kamay na kami lang ang nakakaalam. Kung ang aking anak o ang kanyang asawa ay muling magtangka na angkinin ang aking mga ari-arian ng walang pahintulot, mawawala ang lahat ng legal na karapatan nila sa mga iyon at ang ari-arian ay direktang mapupunta sa Herrera Foundation na nilikha bilang alaala ng aking asawa. Sinelyuhan ito ni Ramos, tiningnan ako, at sinabi, Antolina, hindi lang ito hustisya, proteksiyon ito. Tumango ako,
ayaw ko ng paghihiganti, doktor, gusto ko lang matulog ng mapayapa. Sa loob ng ilang panahon, muli akong nakaramdam ng kalmado, madalang nang dumating si Ramon. Lumilitaw lang si Vero kapag kailangan niya ng pera, at nagkunwari ako na nananatili pa rin akong mahinang babae, malilimutin, ang kawawang matanda na hindi nakakaintindi ng batas. Hindi nila alam na bawat hakbang nila ay naglalapit sa aking sandali. Minsan, habang nagluluto, kinakausap ko si Luis ng pabulong. Kita mo, Irog, sila na mismo ang nagpapahamak sa sarili nila, at tila naririnig ko ang kanyang mahinang tawa. Iyon na nagpapayanig sa mga bintana kapag may nakakaaliw sa kanya. Isang gabi, dumating si Ramon na may tonong matamis na nagbigay sa akin ng kilabot. Mama, sabi niya, hinahaplos ang aking balikat, dinalhan kita ng cake mula sa paborito mong panaderya. Salamat anak, saan ko utang ang detalye? Wala, gusto ko lang malaman mo na mahal ka namin, di ba Vero? Siyempre, Suez, sagot niya ng may ngiti na napakahuwad, tila pininturahan. Pinagmasdan ko lang sila. Ang nagkukunwaring may pagmamahal ay laging natatakot sa katahimikan at ang katahimikan ko ang nagpapakaba sa kanila. Nang gabing iyon, nang umalis sila, binuksan ko ang aking drawer at sinuri ang mga papeles. Nandoon ang lahat ng dapat na naroon. Ang asul na folder na may testamento, ang selyadong kopya ng abogado, ang sobre na may secret clause, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang sulat ni Luis. Kinuha ko ito at binasa muli. Antolina, kung sakaling ang pagmamahal ng ina ay magbulag sa iyo, tandaan mo na ang mga anak ay pinalaki upang lumipad, hindi upang pagnakawan ng pugad. Kapag dumating ang oras, huwag kang maging maawain. Ang dignidad ay hindi namamana, ipinagtatanggol ito. Umiyak ako ng gabing iyon, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagmamahal, dahil naunawaan ko na ang tunay na pamana na iniwan sa akin ni Luis ay hindi mga ari-arian o pera, kundi lakas. Kinabukasan, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at may bago akong nakita sa aking mga mata. Hindi na iyon ang mata ng isang inang nasaktan, kundi ang mata ng isang babae na nagdesisyon na ang kanyang kuwento ay hindi magtatapos sa awa, kundi sa hustisya. Naghain ako ng kape, binuksan ang mga bintana at pinapasok ang araw. Ang unit, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay tila akin muli. At habang napupuno ng amoy ng kape ang kusina, naisip ko, akala nila sila na ang may-ari. Hayaan silang magsaya sa kanilang ilusyon. Hindi nila alam na ang lupa na tinatapakan nila ay hindi na sa kanila dahil bagamat hindi pa nila alam, ang lagda na iyon na pinakahihintay nila ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Nang marinig ko ang doorbell ng umagang iyon at nakita ko si Ramon na may dalawang malaking maleta at si Vero na may bitbit na isang kahon ng sapatos, alam kong lumipat na ang impyerno sa aking pintuan. Mama, sabi niya, pilit na ngumingiti. Dito lang kami ng ilang araw habang inaayos namin ang bago naming unit. Nagkunwari akong nagulat. Ilang araw, syempre, anak, sa iyo pa rin ang bahay na ito, nagsinungaling ako. Ngunit sa digmaan ng pag-ibig at pagtataksil, ang katahimikan ay isa ring sandata. Pumasok si Vero nang hindi nagtatanggal ng sapatos, inilapag ang mga kahon sa sahig at sinabi, Ramon, sabihan mo si Manong Guard na iakyat ang iba. Ayokong magdumi sa pag-akyat baba. Ikaw ang masusunod, mahal, sagot niya, nagmamadaling sumunod. Tiningnan ko siya ng may kapayapaan. Ang kanyang mga kuko na pula ay parang mga kuko ng buwitre. Tinitingnan niya ang aking sala na parang tinatasa ang presyo ng isang antik. Ang liit tingnan no, komento niya. Pero sa isang magandang remodeling, pwede pa ring maging desente. Desente, ulit ko, pinipigilan ang galit. Oo, siguro. Ang mga unang gabi ay isang pagpapahirap. Nagluluto si Vero na may malakas na tugtog, iniiwan ang mga maruruming pinggan sa lababo, at pinupuno ang refrigerator ng mga bagay na hindi ko kilala may kulay na mga juice, frozen food, at mamahaling mga beer. Ang bahay ko, na dati ay amoy kape at toasted bread, ay nagsimulang umamoy ng murang pabango at ininit na pagkain. Hindi na umuupo sa akin si Ramon upang kumain. Ngayon, kumakain siya sa harap ng telebisyon kasama si Vero, tumatawa na parang isang komedya ang buhay. Isang hapon, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko si Vero na sinasabi kay Ramon, Ramon, sabihan mo ang mama mo na huwag nang gamitin ang lumang chinaware na iyon. Nakakadiri kumain sa mga platong iyon. Vero, pakiusap, gawin mo. Ayokong mahawaan niya ako ng mga ugali niya sa pagtanda. Nananatili akong nakatayo, ang aking mga kamay ay nasa ilalim ng mainit na tubig. Naramdaman ko ang paghihigpit ng aking puso, ngunit wala akong sinabi. Ang mga taong nasisiyahan sa pagpapahiya sa iba ay hindi nararapat ng agarang sagot, kundi isang mabagal na leksiyon.
Pagkaraan ng ilang araw, nagdala pa sila ng mas maraming gamit. Isang bagong telebisyon, mga kurtina, isang malaking salamin, at isang king-size na kama na hindi magkasya ng maayos sa silid. Mama, pwede ka bang matulog muna sa maliit na silid? Tanong sa akin ni Ramon na may nanginginig na boses. Ang silid ng pananahi, tanong ko. Oo, habang inaayos lang namin ang lahat, tumango ako. Siyempre, anak. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Vero ng nasisiyahan. Mabuti at naiintindihan mo, Suez, kaya mas magiging komportable tayong lahat. Nang gabing iyon, inilipat ko ang mga gamit ko sa maliit na silid sa dulo, ang parehong lugar kung saan nakalagay ang mga makina ng pananahi at mga photo album. Ang kutsyon ay luma, ang hangin ay amoy nakakulong, ngunit hindi ako umiyak. Habang inilalagay ko ang aking mga kumot, naisip ko, alam ng bawat reyna kung kailan ibibigay ang trono upang ihanda ang kanyang pagbabalik. Sa paglipas ng mga linggo, inangkin nila ang lahat. Nag-organisa si Vero ng mga meeting kasama ang kanyang mga kaibigan sa aking sala. Naririnig ko ang kanilang mga tawa mula sa silid at nararamdaman ko kung paanong ang echo ay tumatama sa mga pader. Minsan, pumapasok ako sa kusina at naririnig ko silang pinag-uusapan ako. Hindi ko maintindihan kung paano siya nabubuhay ng ganyan, napapalibutan ng mga lumang gamit. Ay, Vero, hayaan mo na. Hindi na siya magtatagal. Tumatawa sila, tumatawa sa akin sa sarili kong bahay. Isang hapon, naglakas loob ang isa sa kanila na magsalita, at paano kung ipadala mo na lang siya sa home for the aged. Sa halaga ng unit na ito, makakabili kayo ng mas moderno. Nagkibit balikat si Vero, lahat sa tamang oras. Ayokong lumambot pa ang anak ko. Mula sa pasilyo, narinig ko silang lahat, at bagamat bawat salita ay isang dagok, isa rin itong bahagi ng aking plano. Walang mas masahol na pagkakamali kaysa paniwalaan na ang isang matandang babae ay bingi. Lumipas ang 3 buwan, halos hindi na ako kinakausap ni Ramon. Iniwan na niya ang kanyang trabaho at ngayon ay umaasa na sa mga savings na walang malay kung inilagay sa kanyang pangalan para sa mga emergency. Kinokontrol ni Vero ang lahat, ang mga pamimili, ang mga bayarin, maging ang mga susi ng mailbox, ngunit ang kanyang ambisyon ay napakalaki na nagpapabaya na siya. Nag-iwan siya ng mga dokumento sa mesa, mga tawag na hindi nakapatay, mga email na nakabukas sa computer, at doon ko natuklasan ang kanilang pakana. Plano nilang ibenta ang unit sa isang dayuhang mamimili. Halos sarado na ang deal, kailangan lang nila ang aking pirma o isang forgery. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nanatili akong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng kabilang gusali. Naalala ko ang mga kamay ni Luis sa aking mga kamay nang pumirma kami sa orihinal na title, "Sa iyo ang bahay na ito, Antolina. Anuman ang mangyari." Kinuyong ko ang aking mga kamao. "Huwag kang mag-alala, Irog. Hindi nila ito maaagaw sa akin." Hindi, sa akin, hindi sa ganitong paraan. Kinabukasan, bumaba ako sa opisina ni Attorney Ramos. "Handa na ba ang dokumentasyon?" Tanong ko. Tiningnan niya ako ng may pagkukonsinti. "Handang-handa na. Kapag pumirma sila sa mga papel na ibibigay mo sa kanila, mawawala sila sa lahat." "Perpekto. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Antolina?" "Sigurado? Hindi. Desidido?" "Oo." Umalis ako doon na may folder sa ilalim ng aking braso. Pagdating ko sa bahay, nakaupo si Vero sa sofa at nakikipag-usap sa telepono. "Oo, sa 2 linggo, lilipat na kami." Walang hinala ang matanda, tumawa siya. "Huwag kang mag-alala, mahal. Tapos na ito." Tiningnan ko siya mula sa pasilyo. "Mahal, kaya may iba pa pala." Siyempre, ang pera ay hindi kailanman sapat para sa mga hindi marunong magmahal. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, nagmungkahi ako, "Pwedeng magkita-kita tayo bukas, mag-usap tayong 3 ng tahimik." Tiningnan ako ni Vero ng may pagdududa. "Para saan?" "Upang ayusin na ang mga papeles. Ayaw kong mag-iwan ng mga problemang nakabinbin." Nagliwanag ang kanyang mga mata. "Talaga?" "Talaga." Sagot ko ng may kapayapaan na tanging ang oras lang ang nagtuturo. Kinabukasan, nagsuot ako ng pinakamaganda kong blusa, nagpabango at naghanda ng kape. Sina Ramon at Vero ay dumating ng on time. Sa ibabaw ng mesa, 3 tasa at isang asul na folder. "Iyan ba ang pipilmahan?" Tanong ni Vero ng sabik. "Oo, nandoon ang lahat." Tiningnan ko siya habang binubuklat ang mga papeles. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba. Kinuha ni Ramon ang panulat. "Dito, Mama, Jan, anak," sinabi ko. Pumirma silang 2. Hindi man lang sila nagbasa. Ang tunog ng panulat sa papel ay ang tunog ng aking paghihiganti na nagsisimulang isulat. Nang matapos sila, isinara ko ang folder, ngumiti at sinabi, "Salamat,
Natutuwa ako na naging malinaw na ang lahat. At ano ang susunod? Tanong ni Vero. Wala na, magpahinga na kayo. Bukas, maiintindihan nyo. Hindi niya naintindihan ang ibig kong sabihin, hindi ko na rin ipinaliwanag. Ang ilang leksiyon ay nangangailangan ng katahimikan upang magkaroon ng epekto. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas na nararamdaman ko ang echo nito sa mga pader. Tiningnan ko ang orasan. 10 oras na lang at ipipresenta na ng abogado ang mga dokumento. 10 oras na lang at ang lahat ng ginawa nila ay babalik sa kanila. 10 oras na lang at mauunawaan nila na ang may-ari ng bahay ay hindi kailanman tumigil na maging siya. Nag-iwan ako ng kandila sa harap ng retrato ni Luis. Malapit na, Irog, bulong ko. Malapit nang matapos. At sa katahimikan ng madaling araw, ang apoy ay kumislap na parang sumasagot siya sa akin, ipinagmamalaki kita. Sinasabi na ang mga matatanda ay nawawalan ng reflexes, na sila ay nagiging mabagal, malilimutin, marupok. Iyan ang iniisip ni Vero tuwing nakikita niya akong naglalakad ng mabagal, o kapag nagkukunwari akong nakakalimutan ang mga bagay. Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa buhay na ito, iyon ay ang katahimikan ay maaaring mas matalim pa kaysa sa kutsilyo. At habang naniniwala siya na tumatanda ako, sa totoo lang, binibilang ko ang mga araw. Kinabukasan pagkatapos ng lagdang iyon, nagbago ang kapaligiran sa bahay. Si Vero ay humuhuni, nakangiti na parang nanalo sa loto. Sinusundan siya ni Ramon na parang isang asong inamo, dinadampot ang mga bagay na iniiwan niya, isang scarf, isang tasa, ang kanyang kayabangan. Gusto mo bang kape, mama? Tanong niya na may pilit na tono. Hindi, anak, nakapag-serve na ako. Bulong niya, naghahanap ng ibang dahilan para kausapin ako. Sa loob ng ilang araw, magsasagawa tayo ng ilang pagbabago rito, walang seryoso. Mabilis na sumingit si Vero. Oo Suez, mga detalye lang, bagong pintura, modernong kurtina, mas kaunting lumang gamit. Tumango ako, ngumiti, sa tingin ko ayos lang iyan. Bagamat wag na kayong mag-alala, hindi na kayo magtatagal dito. Tumawa siya ng hindi naiintindihan. Ay, Suez, napakahiwaga mo naman. Hiwaga? Kung alam lang niya kung ano ang nasa aking handbag, hindi niya ako mangangahas tawagin ng ganyan. Sa loob ay ang kopya ng title na kakapirma lang nila, selyado at notarized ang dokumento na, nang hindi binabasa, ay umagaw sa kanila ng lahat ng pinaniniwalaan nilang pag-aari nila. Nang araw na iyon, habang lumalabas sila upang mananghalian, nag-iisa ako, binuksan ko ang mga bintana at pinapasok ang hangin. Tumingin ako sa paligid at nakaramdam ng pagkalungkot at kaginhawaan. Ang lahat ay nandoon pa rin, ngunit ang espiritu ng aking bahay ay hindi naganap na akin, hindi hanggang sa matapos ko ang sinimulan ko. Sa mesa ng dining room, isang retrato ni Luis ang tila nakatingin sa akin. Huwag kang mag-alala, Irog, sabi ko sa kanya. Hindi na magtatagal, at pabulong kong binigkas ang isang bagay na madalas niyang sabihin sa akin, ang tumatahimik ay hindi laging sumusuko. Kung minsan, kinakalkula lang ang susunod na hakbang. Kung gabi, nagkukunwari akong pagod. Umupo ako sa sofa at ipinikit ang aking mga mata, pinapakinggan si Vero na nakikipag-usap sa telepono sa silid. Oo, mahal, sabi niya, pagkabenta ko ng unit, aalis na tayo. Mahal, naisip ko, kaya may iba pa pala, ang pera ay hindi sapat para sa mga hindi marunong magmahal. Isang araw, nang umalis sila, pumasok ako sa kanilang silid, hindi dahil sa pagkausyoso, kundi dahil sa hustisya. Ang kanyang handbag ay nasa ibabaw ng kama, nakabukas. Sa loob, isang sobre na may mga dokumento. Binuksan ko ang mga iyon, mga email na printed, mga larawan kasama ang ibang lalaki, mga kopya ng title, at isang papel kung saan nabasa ko, pending deposit, international buyer. Umupo ako sa kanyang kama at bumuntong hininga. Hindi lang ito kasakiman, kundi pagtataksil sa pinakadalisay na anyo nito, at ang anak ko, bulag sa pag-ibig, ay walang nakikita. Binalik ko ang lahat sa lugar nito at umalis ng walang ingay. Ang katahimikan ng pinakamahusay na bitag, hinahayaan nito ang kalaban na marinig ang sarili niya. Sa mga sumunod na araw, umarte ako. Minsan, nagkukunwari akong nakalimutan kung patayin ang oven o nagrereklamo ako ng mga sakit na gawa-gawa lang. Si Vero, desperado, ay ginamit ang anumang dahilan upang sabihin sa harap ni Ramon, hindi maayos ang mama mo. Dapat na nating ipasok siya sa mental hospital. Vero, pakiusap, wag mong sabihin iyan. Hindi mo ba nakikita? Nawawala na siya sa sarili. Pinakinggan ko siya mula sa pasilyo, pinipigilan ang ngiti. Bawat salita niya ay isa pang bato sa sarili niyang bangin. Nang hapong iyon din, tinawagan ko si Attorney Ramos. Nasa ayos na ba ang lahat? Tanong ko.
Oo, matatapos na ang registration sa loob ng 2 araw. Pagkatapos niyan, magiging sa iyo na lang ang ari-arian, mawawalan sila ng mga karapatan, perpekto. At iyon ay dapat na may retroactive na petsa, tapos na. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Malapit nang matapos ang plano, ngunit mayroon pa ring pinakamahirap ang manatiling kalmado. Si Vero, samantala, ay walang hinala. Araw-araw, kinakausap niya ako ng may lalong condescending na tono. Antolina, ininom mo na ba ang gamot mo? Oo, anak. Alin? Ang gamot sa pagtitiyaga, sagot ko habang nakangiti. Isang tanghali, narinig ko siyang sinasabi kay Ramon, kailangan nating kumbinsihin siyang pumirma sa mga papeles ng benta. Hindi ko alam kung ang mga ginawa natin ay magagamit. Paano kung maghinala siya? Wala siyang hinala, matanda na siya, pero ang abogadong iyon. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang mga matatandang abogado ay namamatay bago ang mga lihim. Hindi ko napigilang tumawa ng tahimik. Nakakainis. Habang iniisip niya na siya ay tuso, napirmahan na niya ang kanyang sentensiya at ang matandang abogado ay mas buhay pa kaysa kailanman. Tumindi ang tensiyon sa paglipas ng mga araw. Ang kapaligiran ay naging hindi na matatagalan. Halos hindi ako nagsasalita at lalo silang naiinis. Tinitingnan ako ni Ramon nang may pagkakasala, si Vero nang may pagkainip. Pareho nilang naamoy ang katapusan, ngunit hindi nila alam kung saang panigbabagsak ang gilotin. Isang gabi, habang naghahapunan, hindi na nakapagpigil si Vero. Antolina, kailangan namin ng lagda mo upang tapusin ang benta. Benta? Tanong ko, ano ang sinasabi mo anak? Ang unit, napagdesisyonan na namin? Oo, syempre, kaya, pumirma ka bukas. Syempre, perpekto, ngumiti siya ng nasisiyahan, ang ngiting iyon ang kanyang huling pagkakamali. Habang nagse-celebrate siya sa wine, naisip ko kung paano ang kanyang ambisyon ang nagpabiktima sa kanya. Kinabukasan, umulan, ang tunog ng tubig laban sa mga bintana ay tila sumasabay sa pulso ko. Si Vero ay nag-ayos ng maigi. Si Ramon, sa kabilang banda, ay tensyonado. Sigurado ka ba mama? Tanong niya sa akin. Oo anak, handa na ako. Umupo kami sa mesa. Dumating ang abogado ng on-time dala ang kanyang briefcase. Magandang umaga, bati niya. Nasa ayos na ang lahat. Inabot ni Vero ang kanyang kamay ng may kumpiyansa. Natutuwa akong makilala ka sa wakas. Natutuwa rin ako, sagot niya. Itinatago ang panunuya ng may ganda. Pinagmasdan ko ang lahat ng tahimik. Naglabas siya ng isang folder, binuksan iyon at sinabi, narito ang panghuling title. Kinuha ni Vero ang panulat. Saan ako pipirma? Dito at dito, itinuro ng abogado. Pumirma siya ng may malawak na ngiti, halos theatrical. Handa na. At ano ngayon? Tanong niya ng sabik. Wala na. Sa loob ng ilang araw, matatanggap ninyo ang formal na notifikasyon. Hindi nila alam na ang notifikasyon na iyon ay magsasabi na ang ari-arian ay nailipat na ng irrevocably sa pangalan ko na may retroactive effect at ang anumang kasunod na benta ay null and void. Nang umalis sila upang mag-celebrate, nag-iisa ako. Ang bahay ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon, may hurricane na tumitibok. Umupo ako sa sofa, ipinikit ang aking mga mata at naramdaman ang pagdaloy ng luha sa aking pisngi. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa, dahil ng araw na iyon, may naunawaan ako. Ang katahimikan ay may mataas na presyo, ngunit kapag binayaran ng may dignidad, nagiging kapangyarihan ito. Naisip ko si Luis, ang kanyang mga salita, ang kanyang tawa, ang kanyang tiwala sa akin, ang mga nagmamaliit sa iyo, Antolina, ay nagbibigay sa iyo ng oras upang mag-isip. At oo, nag-isip ako ng labis na ngayon, ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Nang gabing iyon, habang patuloy ang ulan, tinawagan ko si Attorney Ramos. Tapos na ang lahat? Tanong ko. Oo, Antolina, mula ngayon, legal na sa iyo lang ang ari-arian. Salamat Doktor. Ano ang gagawin mo ngayon? Maghihintay. Walang mas mahusay na hustisya kaysa sa dumarating ng mag-isa. Ibinaba ko ang telepono at nanatiling nakatingin sa pintuan. Alam ko na malapit na silang tatawid dito, at kapag ginawa nila, hindi na sila malugod na tatanggapin. Bumangon ako sa umaga na may langit na napakalinis na masakit itong tingnan. Pagkatapos ng napakaraming gabing walang tulog, naramdaman ko sa wakas na ang hangin ay may ibang bigat, ibang texture. Hindi pa ito pag-asa, ngunit isang simula ng kapayapaan. Habang naghahanda ako ng kape, narinig ko ang mga yapak ni Vero sa pasilyo. Naglalakad siya gamit ang kanyang heels na para bang kanya ang mundo. Magandang umaga, Suez,
sabi niya ng may matamis na boses na laging nagbibigay sa akin ng pagkasuka. Ngayon ay isang magandang araw. Ah, oo, syempre. Nag-serve siya ng sarili niya ng kaunting kape ko nang hindi nagpapaalam. Ngayon, pupunta tayo sa notary para isara ang kontrata. Ngumiti ako nang hindi sumasagot. Hindi niya naintindihan na sarado na ang kontrata, ngunit hindi pabor sa kanya. Pagdating ng tanghali, dumating si Ramon na may nakabukas na collar at mukha ng isang hindi nakatulog ng maayos. Mama, sabi niya nang hindi naglalakas loob na tumingin sa akin. Sana hindi ka nerbyusin ngayon. Transaksyon lang ito. Anak, ang nerbiyos ay para sa mga walang malinis na konsensiya. Huwag kang magsimula, pakiusap. Masayang masaya si Vero. Alam ko, mapanganib ang mga ilusyon kapag hindi nakabatay sa katotohanan. Yumuko siya at umalis nang hindi sumasagot. Kawawang Ramon. Hindi niya naintindihan na ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagsigaw o pagpaparusa sa kanya, kundi ang hayaang ipakita sa kanya ng buhay ang katotohanan. Habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, tiningnan ko ang sarili ko ng maigi. Sa edad kong 70, ang mga kunot ay hindi ko kahihiyan, kundi ang aking baluti. Ang bawat linya ay isang kwento na nalampasan. At sa araw na iyon, isusulat ko na ang huli. Bago ako magpatuloy, sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang palagay mo sa kwentong ito sa ngayon at ano ang gagawin mo sa aking lugar. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatalon sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Dumating kami sa notary sa tanghali. Ang araw ay bumabagsak ng diretsyo sa semento at si Vero ay naglalakad sa harap namin na may asul na folder sa kamay. Huwag kang magtagal, Ramon, sabi niya. Pagkatapos, gusto kong mananghalian sa bagong restaurant. Ang abogado, si Attorney Ramos, ay naghihintay na sa amin. Magandang umaga, Doña Antolina. Inabot niya ang aking kamay ng may paggalang. Handa na ang lahat. Salamat, Doktor. Sagot ko. Hindi maitago ni Vero ang kanyang kasabikan. Nasa ayos ba ang lahat? Ayaw ko ng komplikasyon. Wala na, sabi ng abogado. Tinitingnan ang mga dokumento. Kulang na lang ang mga lagda ninyo. Umupo kami sa harap ng mesa. Kinuha ni Ramon ang panulat. Saan ako pipirma? Tanong niya. Dito, itinuro ng abogado, at ang asawa mo dito, pakiusap. Pumirma si Vero ng may malawak, halos theatrical na ngiti. Handa na, sabi niya, ingilapag ang panulat. Opisyal na, ibebenta na ang unit sa loob ng wala pang isang linggo. Tumingin sa itaas ang abogado. Ibebenta, syempre, nagkibit balikat siya, iyan ang napagkasunduan namin. Hindi, senyora, sagot ni Attorney Ramos nang may kapayapaan na tanging ang autoridad lang ang nagbibigay. Ang pinirmahan mo ay hindi isang benta. Tiningnan siya ni Ramon nang naguguluhan. Ano ang sinasabi mo? Ang pinirmahan ninyo ay isang irrevocable waiver ng karapatan sa ari-arian. Paano? Biglang tumayo si Vero. Hindi iyan maaari. Maaari, sabi ko nang may mahina ngunit matatag na boses, at iyon ang nangyari. Ang katahimikan sa silid ay napakakapal na pwede na itong hiwain. Humarap sa akin si Ramon ng maputla. Ano ang ginawa mo, Mama? Ang dapat kong gawin. Nilinlang mo kami. Hindi, pagtatama ko sa kanya. Nilinlang ninyo ang inyong sarili. Hinayaan ko lang kayong pumirma sa gusto ninyo. Pinukpok ni Vero ang mesa. Iyan ay illegal. Hindi ito illegal, singit ng abogado. Nasa ayos ang lahat, pirmado, selyado, at registered sa notary, at may retroactive na petsa pa. Hindi maaari, sigaw niya. Maaari, senyora, sabi niya, isinara ang folder ng may kalmado. Mula ngayon, wala na kayong karapatan sa ari-arian. Bumagsak si Ramon sa upuan. Bakit, Mama? Tanong niya na may basag na boses. Bakit mo ito ginawa? Dahil pinilit ninyo ako, sagot ko, tinitingnan siya ng may pagmamahal at kalungkutan. Dahil gusto ninyong kunin sa akin ang natitira pa sa alaala ng tatay mo, at dahil nakalimutan mo na ang isang ina ay maaaring mapagpakumbaba, ngunit hindi tanga. Nagsimulang umiyak si Vero, bagamat hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit. Hindi ito magtatapos ng ganyan, sigaw niya sa akin. Oh, magtatapos ito ng ganyan, sabi ko, tumayo ako ng dahan-dahan. At sasabihin ko sa iyo, Vero, kapag binulag ng ambisyon ng isang tao, hindi na kailangang parusahan. Ang parusa ay ang sarili nilang refleksiyon. Tinangka niyang magsalita, ngunit naubos ang kanyang mga salita. Tiningnan ako ni Ramon ng talunan. Sa isang sandali, akala ko nakita ko ang bata na tumatakbo sa mga pasilyong ito, ang nagregalo sa akin ng mga lukot na guhit na may mga pulang puso, at ang alaalang iyon ay mas sumakit pa kaysa sa anumang pagtataksil. Nang lumabas kami ng notary, ang hangin ay may ibang lasa.
Ang bigat na dinadala ko ay nawala na para bang ang hustisya ay may amoy ng kalayaan. Naglalakad si Vero sa likod ko, bumubulong ng mga insulto. Walang sinabi si Ramon, sinundan lang ako ng tingin na para bang naunawaan na niya na naabot na niya ang ilalim. Sumakay kami sa taksi ng tahimik. Sa biyahe, halos hindi siya naglakas loob na magtanong, at ano ang mangyayari ngayon? Wala, sagot ko. Ang bahay ay mananatiling pareho, nagmamay-ari lang ito ng mga gumagalang dito. Tumango siya ng walang lakas upang sumagot. Pagdating sa gusali, sumugod si Vero kay Manong Guard, "Wag mo kaming papasukin, ninakaw ng babaeng ito ang bahay." Tiningnan ako ng lalaki ng naguguluhan. "Doña Antolina, ano ang nangyayari?" "Wala, Manong Carlos, nakalimutan lang ng ilan kung sino ang may-ari dito." Kinuha ko ang kopya ng registration at ipinakita sa kanya. "Mula ngayon, walang sino man ang papasok ng walang pahintulot ko. Naiintindihan? Naiintindihan, senyora?" Namilalaki si Vero. "Pinapalayas mo kami." "Hindi," sagot ko. "Ibinabalik ko lang sa inyo ang kalayaan na gusto ninyo." Yumuko si Ramon. "Mama, umuwi ka na sa biyenan mo, anak. Gusto kanyang makita." "Huwag mong gawin ito, pakiusap." Nagawa ko na. Umakyat ako sa unit ng mag-isa, isinara ang pinto, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, huminga ako ng walang takot. Ang katahimikan ay bumalik sa dating tunog, ang tunog ng kapayapaan. Naglakad ako patungo sa sala. Ang mga kurtina ay nakabukas pa rin, at ang liwanag ng paglubog ng araw ay umaabot sa mga pader. Sa retrato, tiningnan ako ni Luis na parang nakangiti. Nagawa ko, irog, bulong ko, nabawi ko ang atin. At sa isang segundo, nanumpa ako na nakita ko kung paanong hinaplos ng liwanag ng araw ang kanyang mukha sa larawan na parang binibigyan niya ako ng basbas. Nang gabing iyon, narinig ko ang mga katok sa pinto. Si Ramon. "Mama, papasukin mo kami, pakiusap, para kunin lang ang mga gamit namin." "Wala nang atin, anak, pero papasukin kita ng 5 minuto." Pumasok sila ng nakayuko. Umiiyak si Vero, ngunit ang kanyang pag-iyak ay walang kaluluwa. Kumuha sila ng ilang bag, sapatos, coat. Bago sila umalis, tiningnan niya ako ng may galit. "Hindi ito matatapos dito." "Matatapos ito," sabi ko. Dahil ang kasamaan ay laging nagtatapos kapag wala na itong sinumang sasaktan. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, at habang naririnig ko ang eko ng kanilang mga yapak na papalayo, umupo ako sa sofa, hinahaplos ang gilid ng tasa ng kape. Nabawi ko ang aking bahay, ang aking dignidad, ang aking katahimikan, at naunawaan ko ang isang bagay. Kung minsan, ang paghihiganti ay hindi ang pagsigaw ng nanalo ako, kundi ang kalmadong pagtingin kung paanong ang kalaban ay gumuho ng mag-isa. Ang bahay ay amoy kape, toasted bread, sabon ng lavender, at bagong labang damit amoy tahanan. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, naglinis ako ng bawat sulok sa loob ng 3 araw. Hindi lang alikabok ang winalis ko, kundi mga bulok na alaala. Bawat baso na hinuhugasan ko, bawat kurtina na binubuksan ko, tila inilalabas nito mula sa mga pader ang siksik na hangin na iniwan nila. Nang matapos ako, umupo ako sa sahig, pagod, at umiyak, ngunit ito ay ibang pag-iyak. Hindi ito kalungkutan kundi ginhawa. Nabawi ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ari-arian ng kapayapaan. Hindi na nagpakita si Ramon sa loob ng ilang linggo. Walang tawag, walang sulat, walang pagbisita. Sa simula, masakit, isa akong ina. Pagkatapos ng lahat, ang isang bahagi ko ay patuloy na naghihintay na marinig ang kanyang boses sa pintuan, tulad noong bata pa siya, at sumisigaw sa akin, "Mama, andito na ako." Ngunit hindi dumating ang boses na iyon. At sa paglipas ng mga araw, naunawaan ko na kung minsan, ang katahimikan ng mga anak ang tanging sagot na nararapat sa mga magulang kapag tinaksil nila. Nagsilong ako sa aking rutina. Nagigising ako ng maaga, inaayos ko ang aking kama ng maigi, naghahanda ng almusal, at naglalagay ng lumang musika. Nagbasa akong muli ng aking mga nobela, inalagaan ang aking mga halaman, tinahi ang aking mga lumang mantel. Ang kalungkutan, na dati ay nakakatakot sa akin, ngayon ay isang tahimik na kaibigan. Kung gabi, kinakausap ko si Luis tulad ng dati. "Alam mo, Irog," sabi ko sa harap ng retrato, bumalik na ang paghinga ng bahay. Wala nang sigaw, walang yapak ng iba, walang baluktot na tingin. At tila naririnig ko siyang sumasagot sa aking gamit ang kanyang seryosong boses na nabubuhay pa rin sa aking alaala. "Sinasabi ko sa iyo, Antolina, ang mga nagtataksil ay nagtatapos sa pagtataksil sa isa't isa." Isang Martes, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa balkonahe, tinawagan ako ni Manong Guard mula sa ibaba. "Doña Antolina, may iniwan silang sobre." "Kanino?" "Hindi ko alam, senyora.
Iniwan lang nila sa guardhouse ng walang pangalan. Bumaba ako. Isang puting sobre, walang nagpadala, nakasulat lang ang pangalan ko sa asul na tinta. Binuksan ko ito doon mismo. Sa loob, isang sulat na isinulat ng nagmamadali, kailangan kitang makita, nag-iisa ako. Patawarin mo ako, Ramon. Kumirot ang puso ko. Bumalik ako sa unit, umupo sa sofa, at binasa ang sulat ng paulit-ulit. Sa isang sandali, gusto akong tumakbo ng inang nasa akin upang yakapin siya na para bang mabubura ang nakaraan sa isang pagpapatawad. Ngunit ang babae na ako ngayon, ang nakaligtas sa kahihiyan, sa panlilinlang, sa pagkawala, ay alam na ang pagpapatawad ng walang pagbabago ay walang halaga. Iniwan ko ang sulat sa mesa. Kung talagang gusto mong magbago, bulong ko, pupunta ka rito ng nakataas ang noo, hindi sa mga lihim na sulat. Lumipas ang 3 araw ng walang balita, at nang magsimula na akong masanay sa katahimikan, may kumatok sa pinto, 3 mahinang katok, pigil, nagbukas ako, si Vero, mukha siyang pagod. May smudge ang makeup, at may malalim na tingin. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko, kailangan kitang kausapin, wala tayong dapat pag-usapan. Pakiusap, sabi niya, nanginginig, pakinggan mo lang ako. Ang kanyang boses ay kakaiba, wala nang kayabangan o pagmamataas, tanging pagkapagod. Pinapasok ko siya. Naglakad siya patungo sa dining room, tinitingnan ng lahat na parang isang museo ng nakaraan. Pareho pa rin, sabi niya nang may mahinang ngiti. Pareho pa rin noong nakatira pa kami rito. Hindi ako nakatira sa iyo. Sagot ko, nakaligtas ako sa iyo. Nanatili siyang tahimik, kumuha ng isang sobre mula sa kanyang handbag at inilagay sa mesa. Ito ay para sa iyo. Binuksan ko ito, mga dokumento, mga papeles ng diborsyo. Pumirma si Ramon, sabi niya. Naghiwalay kami. Tiningnan ko siya ng tahimik. Inaasahan niya ang anumang reaksyon, ngunit hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Pinagmasdan ko lang siya habang dahan-dahang gumuguho sa harap ko. Nawala sa akin ang lahat, Antolina, sabi niya habang umiiyak. Ang pera, ang bahay, siya, wala akong mapuntahan. At ano ang inaasahan mong gawin ko? Tanong ko. Hindi ko alam, gusto ko lang sabihin sa iyo na tama ka. Sa ano? Na bumabalik ang kasamaan. Ang lahat ng ginawa ko sa iyo ay bumalik sa akin ng mas marami. Pinakinggan ko siya ng walang anumang galaw. Sa loob ko, isang bahagi ang naantig, ngunit ang isa pa, ang nagdugo ng tahimik, ay hindi makalimutan. Huwag kang maghanap ng aliw sa akin, Vero, sabi ko. Hindi ako santa o berdugo, pero sasabihin ko sa iyo, kung minsan, ang pagkasira ang tanging guro na nagtuturo sa hindi kailanman gustong matutunan ng kayabangan. Umiyak siya, yumuko. Gusto ko lang humingi ng paumanhin. Ang pagpapatawad ay hindi laging sinasabi. Kung minsan, ipinapakita, sagot ko. Ipakita mo iyon sa pamamagitan ng pamumuhay ng iba. Tumayo siya ng dahan-dahan. Salamat sa pagpapapasok mo sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang bahay ang nagpapasok sa iyo. Ang mga pader ay nagpapatawad din, ngunit hindi nakakalimutan. Sinamahan ko siya sa pintuan. Bago siya umalis, tiningnan niya ako ng may luha sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, patatawarin ako ng Diyos? Kung hahanapin mo siya ng totoo, oo, pero kailangan mo munang patawarin ang sarili mo. At umalis siya ng walang sigaw, walang insulto, walang paglingon, isang anino lang na natunaw sa pasilyo. Nang gabing iyon, nang isara ko ang pinto, nakaramdam ako ng kakaiba, awa, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang naging buhay. Isang babae na nagkaroon ng lahat at nagtapos ng walang anuman dahil hindi niya kailanman naunawaan na ang paggalang ay mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan. Nagserve ako ng tsaa, nagsindi ng kandila, at binuksan ang kuwaderno kung saan ko isinusulat ang aking mga iniisip. Ang katahimikan na natitira pagkatapos ng pagpapatawad ay ang pinakadalisay na tunog ng kalayaan. At sa ilalim, idinagdag ko, bumalik ang paghinga ng bahay, hindi dahil umalis ang mga nagdumi nito, kundi dahil ang naninirahan dito ay minahal muli ang sarili. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ako ng isa pang sulat. Sa pagkakataong ito, sulat kamay ni Ramon, Mama, nagtatrabaho na ako. Hindi ko alam kung karapat-dapat akong makita mo, pero gusto kong subukan. Salamat sa hindi mo pagdedemanda sa akin. Balang araw, sana yakapin mo ako ng walang galit. Binasa ko ito ng may kapayapaan. Hindi ako umiyak, ngumiti lang ako. Dahil naunawaan ko na ang tunay na hustisya ay hindi laging nagwawasak, kung minsan, nagtutuwid. At bagamat matagal gumaling ang sugat, nagtuturo rin ito na ang pag-ibig ng walang hangganan ay nagiging kahinaan. Nang gabing iyon, lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ay sariwa, natutulog ang lungsod. Ang malalayong ilaw ay parang mga bituin na nahulog sa asphalt.
Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na nabubuhay ako. Hindi na ako natatakot na mag-isa dahil ang kalungkutan ay hindi kawalan, kundi espasyo para sa sarili ko. At habang ginagalaw ng hangin ng mga kurtina, alam ko na hindi pa tapos ang kwento ko dahil humihinga ang bahay at sa bawat paghinga, nagsisimula rin ako muli. Nakita ko siyang lumitaw mula sa balkonahe isang madilim na hapon ng linggo. Naglalakad si Ramon ng dahan-dahan, dala ang parehong hakbang na mayroon siya noong bata pa siya at papalapit sa akin upang humingi ng paumanhin dahil may nasira siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nasira niya ay hindi isang florera o isang laruan, ito ay ang aking tiwala, ang aking kapayapaan, at ang alaala ng anak na akala ko ay kilala ko. Nanatili akong nakatingin sa kanya habang umaakyat siya sa hagdan ng gusali. May bitbit siyang bouquet ng bulaklak sa isang kamay at isang folder sa isa pa. Nang kumatok siya sa pinto, nagtagal akong magbukas. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil natatakot ako na baka magbasag ang boses ko sa sandaling makita ko siya. Mama, sabi niya nang sa wakas ay kaharap na niya ako. Hindi ko alam kung yayakapin ko siya o isasara ang pinto. Pinili kong manatiling nakatayo. Ano ang gusto mo, Ramon? Gusto kong kausapin ka. Huwag mo akong palayasin, pakiusap. Ang kanyang boses ay wala na ang kayabangan ng dati. Ito ay ang boses ng isang lalaking talunan. Pinapasok ko siya, pumasok siya, tumingin sa paligid ng may nostalgia, at bumulong, pareho pa rin ang lahat. Hindi, anak, sagot ko, walang pareho. Umupo siya sa sofa, ang parehong sofa kung saan kami noon nagtatagal ng gabi. Pinag-uusapan ang kanyang mga plano, ang kanyang hinaharap, ang kanyang mga pangarap. Ngayon, ang parehong sofa na iyon ay saksi sa isang bagay na ibang-iba. Mama, patawarin mo ako. Sabi niya bigla. Walang dahilan, isa akong idiot. Oo, isa kang idiot, sagot ko nang hindi pinalalambot ang dagok, yumuko siya. Ayaw kong bigyan ng dahilan ang sarili ko, pero minanipula ako ni Vero. Kinumbinsin niya ako na ito ang pinakamahusay, na hindi mo na kailangan ng anuman. At ikaw, tanong ko, nag-cruise ng braso, kinumbinsi mo rin ang sarili mo niyan. Hindi ko alam, siguro oo, nagpadala ako, gusto kong panatilihin ang kapayapaan. Kapayapaan, tumawa ako ng may kapaitan. Tinatawag mong kapayapaan ang pamumuhay ng komportable sa kapinsalaan ng iyong ina. Hindi siya sumagot, ang katahimikan ay mabigat na parang tingga. Tanging ang TikTok lang ng orasan sa pasilyo ang naririnig, minamarkahan ang bawat segundo ng pagkakasala na dumadaan sa pagitan namin. Nagtatrabaho ako, sabi niya sa wakas, sa isang carpentry, at ano ang hinahanap mo dyan, pagbabayad sala, hindi lang ang magsimulang muli, kung gayon, magsimula ka nang wala ako. Nakita ko siyang nanginig na parang ang mga salitang iyon ay isang shot. Mama, pakiusap, sabi niya na may nanginginig na boses. Ayaw ko ng pera mo o ng bahay, gusto ko lang na patawarin mo ako. Tinitigan ko siya ng matagal, tumatanda na siya. Ang maitim na under eye circles, ang mga kunot sa kanyang noo, ang malalim na tingin, hindi na iyon ang mukha ng mayabang na anak na nagpalayas sa akin sa sarili kong tahanan. Ito ay ang mukha ng isang lalaki na sa wakas ay naunawaan na niya ang nawala sa kanya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Ramon? Tanong ko ng may mahinang boses. Hindi ko alam, Mama. Na ibinigay ko sana ang buhay ko para sa iyo at ikaw, dahil sa ambisyon o kaduwagan, ay handang iwanan akong walang anuman. Alam ko, sabi niya ng nabulunan, at walang araw na hindi ako nagsisisi. Sa loob ng ilang segundo, muling bumalik ang katahimikan. Pagkatapos, tumayo siya, lumapit sa mesa, at inilapag ang folder. Ito ay para sa iyo, sabi niya, ito ang mga dokumento ng joint account. Binakante ko iyon, hindi para sa akin, idinonate ko iyon sa foundation ni tatay sa pangalan mo. Nakatitig ako sa kanya nang hindi alam kung maniniwala ako. Hindi ako naghahanap ng paglilinis ng aking imahe, patuloy niya. Gusto ko lang itama ang magagawa ko. Hindi maayos ng pera ang pinsala, Ramon. Alam ko, sabi niya, yumuko. Pero hayaan mo akong subukan sa pamamagitan ng mga gawa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata, isang katapatang malungkot, walang galang, ngunit totoo. Lumapit ako ng dahan-dahan at hinawakan ang kanyang balikat. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa pagpapatawad? Tanong ko sa kanya, ano? Ang tanggapin na dumarating ito kapag wala na itong binabago. Muling umupo si Ramon, lubog, walang lakas. Hindi ako umaasa na yayakapin mo ako o kalimutan ang ginawa ko, sabi niya. Gusto ko lang na malaman mo na natuto ako, at ano ang natutunan mo. Tanong ko,
na ang pera ay hindi pumapalit sa paggalang at ang isang inang nasaktan ay mas sumasakit pa kaysa sa anumang parusa. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin na parang isang mabagal na kutsilyo. Hindi ako umiyak, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nabasag ng tahimik. Napagtanto ko na sa kabila ng lahat, siya pa rin ang anak ko, ang parehong anak na nagdala sa akin ng mga bulaklak mula sa parke, ang nakakatulog sa aking kandungan. Lumapit ako, kinuha ang buke na dinala niya, at inilagay sa tubig. Maganda, sabi ko. Hindi ko alam kung gusto mo, sagot niya. Hindi ko na maalala ang paborito mong bulaklak. Hindi mahalaga, anak. Ang mga bulaklak ay bulaklak. Hanggat ibinibigay ang mga iyon ng walang pagkakasala. Ngumiti siya ng mahina. Kung gayon, pinatawad mo ako. Huminga ako ng malalim. Ang pagpapatawad ay hindi isang boton na pinipindot, pero maaari akong magsimulang subukan. Nagtagal kaming tahimik. Nakatingin siya sa sahig. Nakatingin ako sa kanyang mga kamay na minsan ay sa isang bata na naghahanap ng seguridad sa akin at ngayon ay nanginginig na parang may hawak ng lahat ng pagkakamali ng mundo. Mama, sabi niya bigla, ano ang gagawin mo sa bahay? Titira, sagot ko, wala nang iba pa, at kung kailangan kong bumalik balang araw, kung gayon, kumatok ka sa pinto. Kung malinis ang puso mo, kusa itong bubukas. Tumango si Ramon, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, niyakap niya ako. Hindi ito isang mahaba o mainit na yakap, kundi isang marupok, natatakot, ngunit taos-pusong kilos. Naramdaman ko siyang nanginginig sa aking dibdib na parang natutunaw sa pagsisisi. Hinaplos ko ang kanyang ulo tulad noong bata pa siya. Tama na, anak, sabi ko. Ang nakaraan ay hindi nabubura, ngunit nalalampasan. Nang umalis siya, bumalik ang katahimikan sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mabigat na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan na humihinga, na may ritmo. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng pinto, tinitingnan kung paanong lumalayo siya sa pasilyo. Ang kanyang figura ay naglaho sa dilim, at sa bawat hakbang, tila nagtatanggal siya ng isang bahagi ng pagkakasala. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Proud sana si Luis, naisip ko, dahil hindi ako nagbigay ng hustisya ng may galit, kundi ng may katotohanan, at iyon ay mas masakit, ngunit mas nakakagaling. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking kwaderno at isinulat, ang pag-ibig ng ina ay hindi namamatay sa pagtataksil, nagbabago lang ito ng anyo. Natututo itong magmahal ng may distansya, magprotekta ng hindi lumalapit, magpatawad ng hindi nakakalimutan. Pagkatapos, pinatay ko ang ilaw at humiga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako ng mahimbing, walang luha, walang takot, at napanaginipan ko ang aking asawa na nakangiti. Nandoon kaming tatlo tulad ng dati si Luis, si Ramon, at ako sa dining room. Tiningnan niya ako at sinabi, "Ngayon, Antolina, maaari ka nang magpahinga, bumalik na ang kaluluwa ng bahay." Ilang buwan na ang lumipas mula nang tumawid si Ramon sa pintuang iyon na puno ng kahihiyan. Mula noon, muling nagkaroon ng kaluluwa ang bahay. Wala nang sigaw, walang yapak ng iba, o ang siksik na hangin na masakit huminga. Ngayon, amoy kape, sariwang bulaklak, at buhay na mapayapa. Sa simula, akala ko hindi ko kakayanin ang katahimikan, ngunit natuklasan ko na ang chosen na katahimikan ay hindi sumasakit, nakagagaling ito. Ang bawat bukang liwayway ay iniaalay ko sa sarili ko, nagbabasa ako, nagsusulat, dinidiligan ang aking mga halaman, at nakikipag-usap kay Luis ng pabulong na parang nandoon pa rin siya. Nararamdaman ko na sa isang paraan, ang kanyang presensiya ay patuloy na nagpoprotekta sa akin. Kung minsan, dumarating ang mga sulat mula kay Ramon. Wala siyang hinihingi, ikinukuwento lang niya na nagtatrabaho siya, na sinisikap niyang maging ibang tao. Binabasa ko ang mga iyon ng walang galit. Naunawaan ko na ang kanyang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng nawala sa akin, ngunit kinukumpirma nito na ang pag-ibig kapag sumasakit ay nagtuturo. Kaunti lang ang alam ko tungkol kay Vero. Sabi nila, umalis siya ng malayo, nabubuhay ng mag-isa, walang pamilya o kayamanan, hindi ko siya kinamumuhian. Natutunan ko na ang mga gumagawa ng masama ay nagtatapos sa pagiging sarili nilang parusa. Marami akong pinag-isipan sa mga nangyari. Akala ko, ang maging ina ay ang tiisin ng lahat, ngunit naunawaan ko na ang pag-ibig ng walang paggalang ay isang hindi nakikitang tanikala. Hindi tayo ipinanganak upang tapakan, kundi upang mag-iwan ng bakas, at sa edad ko, hindi na ako natatakot sabihin ito, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay upang makalimutan, kundi upang makalaya. Kamakailan, nakita ko ang isang sulat na iniwan sa akin ni Luis bago siya mamatay. Sinasabi, huwag kang maghanap ng paghihiganti, Antolina, hanapin mo ang balanse. Ang kapangyarihan ay wala sa pagdurog,
kundi sa paglingon sa likod ng hindi nagiging katulad nila. Umiyak ako dahil naunawaan ko na sinunod ko ang kanyang payo nang hindi ko alam. Hindi ko kailanman kailangang hiyain ng sinuman, kailangan ko lang manatiling nakatayo. Isang hapon, bumalik si Ramon. Nagdala siya ng isang wooden stool na gawa niya. Ito ay para maabot mo ang mga pat, sabi niya. Ngumiti ako. Ito ay walang galang, ngunit maganda. Umupo kami upang magkape nang hindi pinag-uusapan ang nakaraan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na mabigat. May lasa na ito ng pagpapatawad. Bago siya umalis, hinalikan niya ang aking noo. Proud sana si tatay sa iyo, bulong niya. At ako, pinipigilan ang luha, sumagot, at sa iyo kung patuloy kang matututong maging mas mahusay. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking kwaderno sa huling pagkakataon, marami akong nawala, ngunit napanatili ko ang pinakamahalaga. Ang aking pangalan, ang aking kapayapaan, at ang aking lakas. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang magwasak, kundi ang mabuhay ng walang takot, at ang huling leksiyon ng buhay ay hindi ang manalo, kundi ang bumitaw ng hindi nawawala ang sarili. Isinara ko ang kwaderno, pinatay ang ilaw, at huminga ng malalim. Ang hangin sa bahay ay magaan, malinis, puno ng mga pangako. At habang ginagalaw ng hangin ng mga kurtina, alam ko na tama si Luis. Ang pinakamalaking hustisya ay ang mabuhay ng tahimik. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng iyong like, at mag-comment kung mula sa ang lungsod mo kami pinapanood. Ako si Antolina Herrera, at ito ang aking kwento.